Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kababayan, kapapasok lang, paktay na, kumanta na ang Senado. Grace po Subiri, Estrada Villanueva, BP Sara sa Kongreso. Yan mga kababayan ang ating alamin at bibigyan ng komento mula po ito kay Banat News Updates. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At ito nga mga kababayan sa ating thumbnail, OMG, nagmalinis. Nako, Kongreso, nabahag ang buntot. Nako, yan mga kababayan, no? Dahil nga po yan, dito sa mga statement, no, ni Speaker Romualdez. Yan mga kababayan at si Congressman Marcoleta. May good news po sa ating lahat. Ito, may good news. Ito, unahin na po natin si Congressman Marcoleta. Ito po mga kababayan, pakinggan at bigyan po natin ng komento. Dahil po sa lumalakas na panawagan ng ating mga kababayan, bunsod na rin po ng mga huling kaganapan pampolitika, ay formal ko pong inihahayag ang aking pagtakbo bilang senador sa nalalapit na halalan. Wala na pong atrasan ito. So yan mga kababayan, wala na pong atrasan ito. Palakpakan po natin. Buti naman po, no? At pinakinggan ni Congressman Marcoleta ang daing ng taong bayan, no? Palakpakan po natin. Ano mga kababayan, sure win na ba ito? Sure ball na ba ito? Well, nasa taong bayan pa rin ang pagpapasya, pero tayo po, no? Tayo pong mga nakasaksi. Sa ginawa ni Congressman Marcoleta dito sa Kongreso, ay malamang sa malamang ay masasabi mong sure win na ito si Congressman Marcoleta. Yan, palakpakan po natin. So napanood ko po kanina yung kanyang pinaka-latest, no, na interview. I think sa Net25. Sinasabi niya po na magpa-file po siya ng COC sa last day of filing, mga kababayan, sa October 8, yan Abangan po natin yung October 8 na yan at marami pang mangyayari before October 8. Kaya abang-abangan lang po natin, no, ang mga mangyayari. Alright? At ito nga mga kababayan, yung sinasabi ko kaninang nabahag ang buntot ng Kongreso. Dahil po dito, kung tingnan nyo po House Speaker Romualdez nanindigang walang impeachment plot, no, versus Vice President Sara Duterte. Biglang kumambyo o biglang umatras si Speaker Romualdez, mga kababayan, no? Ano ba, ngayong 2025 ba may congressional election din? I think meron, di ba? Yung mga congressman. Baka siguro, no? Baka tawag dito, nagpapabango sa taong bayan, lalo na doon sa ito mga kabayan, sa Leyte nagpapabango itong si Speaker Romualdez. Basahin po natin ito mula po ito sa kanyang page, Martin Romualdez 3 hours ago, mga kabayan. Ito i-zoom in lang po natin kasi ang liliit po ng ito si Speaker Romualdez yan. Ito po ang sinasabi niya: ang patuloy na suporta ng ating mga kababayan ang inspirasyon ko upang ipagpatuloy ang ating nasimulan. Isa pong malaking karangalan ang magsilbi sa Leyte at sa buong bansa. Anong masasabi nyo dyan? At ito pa, mayroon pa pala dito sa baba. Patuloy nating isusulong ang mga programa na nagbibigay ng mas maraming oportunidad, hindi lamang sa mga Leyteños, no, kundi pati sa lahat ng Pilipino, lalo na sa larangan ng agrikultura at turismo. Talaga ba? Agrikultura? Turismo? Pwede pang turismo kasi gala kayo ng gala kung saan-saan, di ba? Pero ang agrikultura, well, tanungin po natin ang mga taga-Leyte, mga kababayan, kung totoo ba itong sinasabi ni Speaker Romualdez. Kayong mga taga-Leyte na taga-suporta daw ni Speaker Romualdez, sige nga, itry nyo nga po. Magpakitang gilas kayo kay Speaker Romualdez. I-bash nyo nga po ako.
I-bash nyo ako, sige. I will accept everything, di ba? Ito pa po yung pangalawa niyang naging mensahe, mga kabayan. Oh. Ang mandato na ibinigay sa akin ng aking mga kababayan na ang pinakamahalaga, sabi niya po, kayo ang nagbibigay sa akin ng lakas para magpatuloy. Nako, talaga ba? Yung mga taga Leyte ba talaga ang nagbibigay ng lakas, ha? Taga Leyte ka pero namimigay ka ng ayuda sa Cavite. Paano ba yan? Paano ka mamahalin ng yung mga kababayan kung, di ba? Sa Leyte, taga Leyte ka, congressman ka or representative ka, congressman ka, di ba? Ng Leyte, pero namimigay ka ng ayuda sa Cavite. Paano ba yan? Ang hirap talagang ipagtanggol, mga kababayan, no? Sa mga kababayan, at taliwas po itong sinasabi niyang mahal siya ng taga Leyte, ha? Kasi biruin nyo, kahit anong gawin nila, no, na paninira dito sa kay Vice President Sara, mas mataas pa rin yung trust and approval ratings ni Vice President Sara Duterte. 'Di ba? Yung napaka-latest na linabas, no, ng Pulse Asia na survey. Yung approval and trust rating, nako, kulelat pa rin. Si Speaker Romualdez. Well, anyway, mga kabayan, malayo pa naman ang 2028, no? Pero kung congressional hearing ay election, kung meron ngayon, talagang dapat po, no? Na maging mulat na, no? Ang taong bayan. Wag na pong wag na pong magpabudol. Ako, isa pa rin 'to, no? Well, anyway, mga kabayan, eto na. Sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po, about po ito sa Senado at kay Grace po, no? Zubire Estrada Villanueva at BP Sara. Nako, kasama rin ang Kongreso. Eto, pakinggan po natin. Ito ang nakakagulat matapos ang pananahimik patungkol sa pagtapyas ng budget ng Office of the Vice President. Senado at ilang mga senador tila pumalag na. Pinasag na ang katahimikan at nagsalita na at nagpahayag umano ng kanilang layunin na dagdagan ang pondo ng Office of the Vice President or OVP ayon kay former Senate President Juan Miguel Zubiri. Kabilang anya sa mga ito ay sina Senator Joel Villanueva at Jinggoy Estrada. Pero bago ang lahat, mga ka-update, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay mag-subscribe ka na at huwag kalimutang i-click ang notification bell para mas updated ka sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At ito na nga, mga ka-update, di pa rin natitiyak kung ano ang magiging kapalaran ng budget ng Office of the Vice President sa Senado, ngunit ilang mga senador ang nagpahayag ng kanilang intensyon na taasan ng pondo ng ahensya para sa taong 2025. So ito, mga kababayan, no, ang comment ko lang dito, no, sana maging wake up call ito sa ating lahat, no. Kasi ito, tingnan nyo yung situation, mga kababayan. Kahit gaano karami ng mga kongresista sa Kamara, no, kahit anong gawin nila na i-operate, no, si Vice President Sara Duterte, kung meron naman tayong napakaraming bilang ng mga senador dito sa upper house, no, kaalyado ni BP Sara, mas marami, no, kaysa dito sa mga mga tongrista. Di ba? Mas makapangyarihan pa rin. Kaya nga, dapat tayo mag-isip-isip, mga kababayan, kung ikaw man ay bumoboto na, di ba? At alam mo kung ano yung nangyayari sa bansa. I mean, you are aware, di ba? Kasi yung iba walang pakialam eh. Eto nga, bakit pa sila makikialam, di ba? Kung kailangan nila mag-focus. Kailangan po nila mag-focus sa kanilang pang-araw-araw na makasurvive man lang, di ba? Kaya tayo, mga kababayan, pinipilit po nating i-share yung mga importante na mga impormasyon. Malay nyo, habang naka-break, nanonood pala sila dito sa PNR, di ba? O
di ano rin tayo, maka-open po tayo ng kanilang mga isipan. Diba? Ano po yung gusto nating i-point out mga kabayan? Mas maraming kaalyado po ang ilalagay natin sa upper house. Kaalyado ng mga Duterte, ni Vice President Sara Duterte. Kahit anong gawin po nilang i-zero man, no? Sa mga susunod na panahon, yung budget ni Vice President Sara Duterte, ay hindi po sila magtatagumpay. Pagkat mas marami po ang kaalyado, no, na mga senador. Nakikita niyo po mga kabayan yung pagkakaiba? Unlike ngayon, di ba? Unlike ngayon, ilan lang. Dagdagan po natin ng dagdagan. Ngayon, ilan lang. Kaya talaga, dihado na nga sa baba, dihado pa sa taas. Posibleng taasan ng Senado ang 700 million peso budget ng Office of the Vice President para sa taong 2025. Ito ang inilahad ni dating Senate President Senator Juan Miguel Zubiri. Pero eto lang din, ingat po tayo. Baka itong issue ng budget ng Office of the Vice President, no, ay magamit lang. Kasi palapit na yung election sa 2025, next year. Baka magamit lang ng ilang mga re-electionist, 'di ba? O sige, for example, 'di ba? O sige, kampihan ko na muna to si Vice President Sara Duterte. Kasi ang taas ng trust rating and approval ratings, 'di ba? Sige nga, kampihan ko muna to. Tapos pag nanalo ako sa election, ay banatan ko na naman ulit. O kaya mag-ingat po tayo mga kababayan, piliin po natin yung mga totoo. Hindi po yung mga huwad dyan sa diba? Yung mga galing na sa kanila, tapos sumakabilang bakod, ay wag na po natin i-entertain pa. Diba? O kailangan din pong mag-ingat. Hindi dahil sa kumakampi or kinakampihan nila ngayon ang Office of the Vice President, masasabi na natin, oy, kakampi na ito. We are thankful for them, no? Na kumakampi sila ngayon. Pero in the long run, mga kababayan, sa future, hindi natin alam ang mga utak nito, kaya ingat-ingat pa rin. Sa kapihan ng Senado Forum araw ng Huwebes, sinabi ni Zubiri na bagamat wala pang nagaganap na final na pag-uusap, ay maugong nasa Senado ang balita patungkol sa budget ng OVP para sa susunod na taon. Several colleagues that already said that they want to increase the budget allocation. I think it's Senator Joel Villanueva and Senator Jingo Estrada. So we'll just wait for the final outcome and we'll be discussing it on the floor. It's too premature at this point in time to say what should happen and what will happen. Kasunod nito ay binanggit din niya na may mga senador na nais dagdagan ng budget ng Office of the Vice President. Ngunit hindi niya tiyak kung gaano kalaki ang halaga. Ang tinutukoy ni Zubiri ay ang 733.1 million pesos inaprubahan ng Kamara. Yung 700 million na inapprove ng House, darating sa amin yan 700 million 700 million. So yung appetite ng ibang senador dito sa Senado is dagdagan pa ng konti. Noong Setyembre 12, inirekomenda ng Kamara na bawasan ang inimungkahing budget ng Office of the Vice President or OVP. Mula sa 2 bilyong peso ay gagawin na lamang itong 733 milyong pesos. Ito'y nabawasan ng 1.29 bilyong peso. Sa ngayon, sinabi ni Zubiri na napakaaga pa para malaman kung bibigyan ng Senado ang Office of the Vice President or OVP ng kanilang kahilingan na budget sa 2 milyong peso sa 2025. Kaya nang lumabas ang balitang ito ay hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media at ayon pa nga sa kanila. You may not like her, Vice President Sara, but 32 million voted for her. She deserve her budget for 2025. Pera namin yan, pinagdadamot nyo. Mahiya kayo, ramdam namin ang serbisyo ni Vice President Sara kaysa sa inyo. Yung mga taong natutulungan ng OVP ang pinapahirapan ninyo, hindi ang BP.
Nasaan ang pinagbentahan ng gold reserve natin? Saan gagamitin yan? Sa sistema pala ng So yan mga kababayan, naisingit na naman po itong gold reserve ng Pilipinas na ibinenta ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa halagang hindi po natin alam, hindi naman dinisclose publicly. Diba? Hindi pa nga malalaman ng taong bayan itong pagbebenta nila ng 25 tons of gold kung hindi pa ibabalita ng Esquire money. Diba? Lumabas lang po yan dahil binalita. At pinakalat po ng mga vloggers. Kung hindi pa siguro itong mga mainstream media natin, wala, hindi malalaman to ng taong bayan, di ba? At saka hindi lang po, di ba, yung naging vlog natin kanina, di ba? Mayroon pa pong ibang mga ari-arian ang ating gobyerno na sinasabi to be sold, no? Ibebenta. Ganito na ba kahirap ang Pilipinas? Wala naman tayong wala namang pandemic Pero panay kayo benta ng benta. Kuha ng mga pondo, 'di ba? Like for example, yung 89 point something billion ng PhilHealth, 'di ba? Palagi natin 'yan na kasi pag pinag-uusapan ang mga pera kwarta ng taong bayan. Dito sa PhilHealth, involved po ang lahat ng mga manggagawa. There is no exception, di ba? Lahat po ay nagbabayad ng PhilHealth. Kaya ikaw na nanonood ngayon, kung ikaw ay nagtatrabaho, maging ikaw may janitor or anuman, doktor ka man or something ng mga di ba? Ikaw po ay nagbabayad ng PhilHealth. Di ba? Kasi mandatory. Tapos kukunin, well anyway, ibang usapan yan. Pero lagi na po natin nasisingit pag budget po ang pinag-uusapan, di ba? Well, mga kabayan, ano po ang inyong reaksyon dito sa video ito? I-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kabayan ang inyong pong opinion patungkol po sa video ito. Maraming salamat po.